Mommy, this is it. Ang bango, abala ako sa harap ng kusina nang marinig ko ang malambing na boses ni Gianna. Kasalukuyan akong nagluluto ng lunch namin at hindi ko namalayan ang pagpasok nito dito sa loob ng kusina. Malapit na itong maluto. Ito iyong favorite mong ulam, di ba? Nakangiti kong wika. Kasalukuyan kong hinahalo ang beef mechado na noon ay malapit ng maluto. Alam kong gutom na itong anak ko, pero ayaw ko kasi itong sanain na kumain sa labas, kaya kahit na medyo late na, nagpilit talaga akong magluto ng magiging ulam namin. Yes po, Mommy, sagot naman ni Gianna sa akin at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa nang mapansin kong naglalagay na ito ng pinggan sa mesa. Nagsandok na din ito ng kanin at gumawa na din ng juice, kaya naman masasabi kong nag-matured na nga talaga ang anak ko. Ilang saglit lang, naluto na din naman ang ulam kaya naman tinawag na namin si Yaya Gloria na noon ay abala sa pag-aayos ng gamit ni Gianna sa magiging silid nito. Ilang saglit lang, masaya na naming pinagsaluhan ang pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Masasabi kong kontento na ako sa ganitong buhay. Masaya ako dahil sa wakas, nakasama ko na ang anak ko. Masaya din siyempre si Janu nang makilala nito ang pamangkin nito, at nang mabalitaan din nila nanay at tatay na kasama ko na si Gianna, napaluwas pa nga ng Manila ang mga ito eh. Hindi na daw kasi makapaghintay na hindi makita ang una nilang apo. Aba kay gandang bata, narinig ko pang ang wika ni nanay. Mabuti na lang talaga at hindi lumaking mahiyain si Gianna at mabilis nitong naka-good vibes si nanay at tatay. Malambing na apo kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito sa kanya. Lolo, Lola, sa vacation po, gusto kong magbakasyon sa farm, gusto ko pong sumakay ng kabayo. Nakangiting sagot ni Gianna sa mga ito. Naku, naman apo. May mga kabayo sa farm saka, mas masaya doon. Marami kang maikutan. Nakanagiting sagot naman ni nanay. Yehey! Excited much. Sana bakasyon na. Nakangiting sagot ni Gianna. Nanatili lang naman sila nanay at tatay dito sa Manila ng 3 araw at nagmamadali na ding bumalik ang mga ito pa uwi ng farm. Samantalang ang kapatid kong si Janu ay palaging abala sa trabaho nito at may isa pang kondo itong inuuwian na mas malapit sa hospital kaya kadalasan, kaming 3 lang ni Gianna pati na din ni Yaya Gloria ang nandito sa penthouse. Personal ko din inihahatid at sinusundo si Gianna sa school na siyang labis na ikinatuwa ng anak ko. Kagaya na lang ngayon, umagang-umaga at ready na ang anak ko para pumasok sa school. Hindi na sumasama si Yaya Gloria sa school ni Gianna dahil malaki na ito. Hindi na kailangan bantayan pa. Yaya, pakilabas ng karning baka na nasa freezer. Magbubulalo tayo mamaya. Nakangiti kong wika dito. Naku, sige po madam. Mag-ingat po kayo. Sagot naman ni Yaya Gloria sa akin. Sakay ng kotse na regalo sa akin ni Janu, inihatid ko na si Gianna sa school kung saan ito pumapasok. Mommy, ingat po kayo. See you later po. Nakangiting wika ni Gianna sa akin. Mabilis lang naman na biyahe ang ginugugol ko araw-araw, lalo na at malapit lang naman itong school ni Gianna sa penthouse kung saan kami nakatira ngayon. Okay, see you later, baby. If something happen, tawagan mo kaagad ako ha, nakangiti ko ding sagot dito. Yes po, Mommy. I love you po. I love you too, baby, sagot ko din naman at nang masiguro kong nakapasok na sa loob ng gate ng nasabing school si Gianna, mabilis na din akong umarangkada paalis. Kaya lang, hindi pa man ako nakakalayo sa school ni Gianna, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inis nang may bigla na lang bumangga sa likuran ng aking kotse. Wala tuloy akong choice kundi ang tumigil para tingnan kung gaano kalaki ng damage. Kay bago-bago ng kotse ko tapos nabangga kaagad. Haste, kung mamalasin ka nga naman. Mahina kong sambit at mabilis na bumaba. Umikot ako patungo sa likurang bahagi ng sasakyan at ganoon na lang ang panlulumo ko nang makita ko ang damage noon. Napatingin ako sa sasakyan na nakabangga na noon ay hindi pa rin lumalabas ang driver. Hindi ko tuloy mapiglan ang makaramdam ng inis at walang pag-aalinlangan na naglakad palapit doon at walang pagdadalawang isip na kinatok ang bintana ng sasakyan nito sa gawing driver's seat. Hey! Bumaba ka dyan, mag-usap tayo. Kailangan mong bayaran ang damage dulot ng pagkakabangga mo sa kotse ko. Yamot kong wika. Dumagdag pa talaga sa inis ko ang init na mula sa sikat ng araw na dirketang tumatama sa balat ko. Ano ba? Nababahag na ba ang buntot mo? Sabing bumaba ka na dyan eh.
Kung hindi ka pababa dyan, tatawag na ako ng pulis. Yamot kong muling bigkas. Nilakasan ko pa ang pagkatok sa binata ng salamin ng kotse nito at ilang saglit lang. Dahan-dahan nang bumaba ang salaming bintana at nang tuluyan na iyong bumukas ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko sa pagkagulat nang bumungad sa paningin ko ang isang taong hindi ko inaasahan na makita ko sa tanang buhay ko ngayong araw. Hello, wife, nakangiti nitong wika. Wala sa sariling napaatras ako. Hindi pwede. Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, bakit itong si Jake pa? Sino ba naman kasi ang nag-aakala na itong si Jake pa ang nakabangga sa akin? Shit! Hello, wife. Natulala ka na dyan ah. Ako ito, si Jake. Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaatras at walang sabi-sabing mabilis akong naglakad pabalik ng aking kotse. Shit, sa dinami-dami na pwedeng makabangga sa sasakyan ko, bakit si Jake pa? Kung saan ayaw ko na siyang makarahap na muna, pero bakit siya pa talaga ang makikita ko ngayong araw? Hindi. Hindi pwede. Bakit ba masyadong mapaglaro ang tadhana? Elena, tawag nito sa akin. Tuluyan na din itong nakababa ng kotse at akmang sasakay na sana ako sa sarili kong kotse nang maramdaman ko na hinawakan niya ako sa braso. Mag-usap tayo, seryoso nitong sambit. Kaagad ko namang tinabig ang kamay nito na nakahawak sa braso ko, pero mas malakas ito sa akin. Para man lang na hindi ito natinag at walang pag-aalinlangan na hinila ako nito. Napakapit ako sa pinutan ng aking saksakyan para hindi ako nito matangay. Ano ba? Jake, bitiwan mo nga ako, halos pasigaw kong wika dito. Napansin kong saglit itong natigilan. Unti-unting lumuwang ang pagkakahawak nito sa aking braso at labis ko na sanang ipagpasalamat iyon pero ganoon na lang ang pagkagulat ko nang basta na lang ako nitong buhatin. Ano ba? Ano ang ginagawa mo? Jake, ibaba mo ako. Galit kong sigaw. Ang sasakyan namin na nakahambalang ay naglikha na iyon ng traffic sa buong paligid. Hey, relax. Hindi mo ba nakikita mainit na ang ulo ng ibang mga motorista? Naglikha na tayo ng traffic at ayaw mo naman sigurong magtagal pa tayo dito sa gitna ng arawan, di ba? Don't worry, kung ano man ang naging damage sa sasakyan mo, ipapagawa ko iyon or let's say, papalitan ko ng isa pang bagong sasakyan. Of course, ikaw ay asawa ko at lahat ng meron ako ngayon ay para din sa iyo, wife. Narinig kong wika nito. Galit ko naman itong tinitigan. Ibaba mo sabi ako eh. Ano ba, galit kong sigaw dito. Kaya lang, wala nang saysay ang sigaw kong iyon dahil tuluyan na ako nitong ipinasok sa loob ng kotse nito. Gustuhin ko mang lumabas hindi maaari lalo na at pagkasara ng pintuan, hindi ko na iyon mabuksan pa. Shit, naka-child lock ang nasabing kotse, kaya hindi ako makalabas hanggat walang magbubukas mula sa labas. I-drive mo ang kotse ni Elena. Idiretso mo ng bahay. Narinig kong utos ni Jake sa driver nito. Hindi ko naman mapigilang maikuyom ang aking kamao dahil sa matindi kong galit. Wala na din akong nagawa pa ng tuluyan nang umarangkada itong sasakyan ni Jake paalis, habang ang kotse ko naman ay ang kasama nitong driver ang nag-drive noon. Jake, ano ba? Ano ba ang kailangan mo, ha? Hindi nakakatuwa itong ginawa mo. Ihinto mo ang sasakyan. Ihinto mo, now, galit kong sigaw dito. Pero parang wala itong narinig. Patuloy lang ito sa pagdadrive at lumipas pa ang halos 3 minuto bago ito muling nagsalita na sa tono ng boses, para bang ako pa ang may kasalanan. Elena, how come? Paano mo ito nagawa sa akin? Paano mo nagawang papanaiwalain kaming lahat ng patay ka na? Marahas naman akong napabuntong hininga. Feeling ko, biglang nanikip ang bundok ko. Kahit nakatiting, wala akong nararamdaman na kahit na anong excitement sa muling paghaharap namin Jake bagkos, feeling ko, bigla akong nakaramdam ng bigat ng kalooban. Bakit? Jake, kailangan mo ba talagang itanong sa akin yan? Bakit, noong may sakit ako, may pakialam ka ba sa akin? Hindi ba't wala? Wala kang pakialam sa akin, kaya wala kang karapatan na tanungin ako sa mga ganitong bagay. Galit kong sigaw dito. Ang galit na nakikita ko sa mga mata nito kanina ay napalitan iyon ng lungkot. Alam kong nagkamali ako pero hindi ko hinangad na tuluyan kang mawala sa akin, Elena. Seryoso nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Hindi mo hangad na mawala ako sa iyo pero pinabayaan mo ako.
Nasaan ka noong mga panahon na kailangan kita? Hindi ba't nasa kandungan ka ng ibang babae? Now, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang mas may kasalanan? Sabihin mo, naluluha kong tanong dito. Sorry. I am sorry, mahal. Alam kong nagkamali ako pero maniwala ka sa akin, nagsisisi na ako. Noong akala ko wala ka na, nagluksa ako. Sinisi ko nang makailang ulit ang sarili ko dahil alam kong malaki ang pagkakamali ko sa iyo. Hindi ko matanggap na wala ka na. Halos sumuko ako kaya lang hindi maaari. Lalo na at matutupad na ang matagal mo ng pangarap na magkaroon ng isa pang anak. Jake, sabihin mo sa akin gaano ba ako kasamang asawa para lokohin mo ako. Aminado ako, gumagamit ako ng contraceptive pills noon para hindi ako mabuntis. Alam mo din ba kung bakit inaalagaan ko ang sarili ko noon? Dahil gusto kong maging maganda at sexy ako palagi sa paningin mo. Natatakot akong maghanap ka ng ibang babae. Natatakot ako na baka iwan mo ako kapag makita mong losyang na ako, umiiyak ko ng sambit. Hindi naman ito nakaimik. Hindi mo kasi naiintindihan ang nararamdaman ko noon eh. Imbes kasi nakausapin mo ako, nagawa mo akong baliwalain tapos ng babae ka na. Masakit sa akin na habang naghihirap ako sa karamdaman ko, nasa kandungan ka ng ibang babae at nagpapakasasa, muli kong wika. Actually, wala na sana akong balak na ungkatin ang nakaraan. Tapos na iyon at dapat nang kalimutan. Wala na din sana akong balak na sumbatan itong si Jake. Para saan pa diba? Tapos na ang lahat. Nangyari na ang mga masasakit na bagay na labis na nag-iwan ng malaking sugat sa puso ko na hindi ko din alam kung paano ko nalagpasan iyon. At ngayong tuluyan na akong nakasurvive sa masakit na kabanatang iyon ng buhay ko, ayaw ko na sanang balikan ang lahat. Ayaw ko nang muling magtiwala at umiyak. Tama na ang minsan na umiyak ako ng sobra dahil sa niluko ako ng taong labis kong minahal at pinagkakatiwalaan. Sorry. Sorry, Elena. Mahina nitong sagot sa akin. Pasimple ko namang pinunasan ang luha sa aking mga mata. Tumitig ako sa kawalan bago ako muling nagsalita. Tapos na tayo. Ayaw ko nang pag-usapan pa ang nakaraan lalo na at maisarili ka ng pamilya ngayon. Mag-focus ka na lang sa kanila at ipo-focus ko din ang buo kong atensyon sa sarili ko at kay Gianna. Seryosong sagot ko dito. Elena. No. You're the wife. Hindi pwede iyang sinasabi mo. Kailangan mong bumalik sa bahay natin. Kailangan natin muling buuhin ang pamilya natin. Hindi pa huli ang lahat. Seryoso nitong sagot. Pagak naman akong tumawa. Wife? Nagpapatawa ka ba, Jake? Naririnig mo ba iyang sinasabi mo or feeling mo, masyado kang siniswerta kung lahat ng gusto mo ay makukuha mo? Simula noong nalaman kong niluluko mo ako at nagkaanak ka pa talaga sa ibang babae, tinapos ko na ang lahat sa atin. Wala nang babalikan pa. Hindi ako ganoon kasugapa para muling balikan ang taong nanakit sa akin ng sobra at ikaw iyon, Jake. Naiintindihan mo ba? Hindi na kita mahal at hindi na kita magugustuhan pa kahit kailan, galit kong sagot dito. Napansin ko namang napatiim bagang ito. Bigla ding nagsalubong ang kilay habang mahigpit ang pagkakawak ang dalawa nitong kamay sa manibela. Bumilis din ang pagpapatakbo nito sa sasakyan kaya naman hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ihinto mo ang sasakyan dahil bababa ako. Malamig ang tinig ng boses na muli kong bigkas. Umaasa ako na sana makinig sa akin si Jake, pero wala man lang akong nakuha na kahit na anong response dito. Seryoso ang mga matang nakatitig lang sa unahan habang kitang-kita ko ang galit sa mga mukha nito. Jake, ano ba? Naririnig mo ba ako? Sabing ihinto mo ang kotse. Galit kong sigaw. Hindi ko iyon gagawin. Ngayong nandito ka na, hindi na ako papayag na muli kang mawala sa akin, Elena. Mataas ang boses na sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Pigil ko ang sarili ko na batukan itong si Jake para magising sa kahangalan nito eh. I am sorry. Elena, alam kong nagkamali ako. Labis kong pinagsisisihan iyon at ngayong nandito ka na, pangako babawi ako. Hindi na ako gagawa ng mga bagay na hindi mo magugustuhan. Mahal na mahal kita. Maniwala ka man sa akin or hindi basta mahal kita.
Elena, seryoso nitong sagot sa akin. Sunod-sunod naman akong umiling. Hindi na kita mahal at hindi din ako magsasawang sabihin sa iyo ng paulit-ulit na sira na ang relasyon natin. Wala nang babalikan, Jake. Tapos na tayo at ang nasira nating relasyon ay hindi na mabubuo pa kahit na ano ang mangyari. Seryosong sagot ko at akmang bubuksan ko ulit ang pintuan ng sasakyan pero ganoon na lang ang panlulumo dahil nakalock talaga iyon. Hindi ako maniniwala sa sinasabi mo, Elena. Hindi ganoon kadali mawala ang pag-ibig sa puso. Kaya mo lang nasabi sa akin ang ganyang bagay dahil galit ka sa akin. Elena, promise, gagawin ko ang lahat para muli tayong mabuo. Hindi ako ganoon kadaling sumuko. Alam ko, kasalanan ko ang lahat at handa kong gawin ang lahat para lang mapatawad mo ako. Seryoso nitong sagot sa akin. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata bago ako nagsalita. Hindi na mangyayari iyon lalo na at bukas na bukas din, magpapa-file na ako ng divorce, Jake, walang emosyon kong bigkas. Naramdaman ko naman ang biglaang pag-apak nito sa brake ng sasakyan na siyang dahilan kaya bigla kaming napahinto sa gitna ng kalsada. Hindi din marahil inaasahan ng kotse na nasa likuran namin ang biglang paghinto ni Jake, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapatili nang maramdaman ko na nabangga kami nito. Hindi naman ganoon kalakas ang impact pero dahil hindi ako naka-seatbelt, naramdaman ko ang pagtama ng noo ko sa dashboard ng sasakyan, kasabay ng pagdilim ng buo kong paligid. Bago ako nawalan ng malay, ang nag-aalalang boses ni Jake ang naririnig ko. Mommy! Boses ni Gianna ang una kong narinig pagkamulat ko ng aking mga mata. Nang ilibot ko ang aking paningin sa buong paligid, nakita ko itong nakaupo sa may gilid ng kama habang hawak ako nito sa kamay. Baby! Ano ang nangyari? Nagtataka kong tanong dito. Muli akong napakunot noo. Para kasing familiar sa akin ang silid kung saan ako naroroon ngayon. Mommy, nandito tayo sa dati nating bahay. Dito ka dinala ni Daddy. Nabangga daw po kasi ang kotse ninyo at nawalan daw po kayo ng malay. Sagot naman ni Gianna sa akin. Gulat naman akong napabangon. Biglang dagsa din sa isipan ko ang mga pangyayari bago ako nawalan ng malay. Ano? Nandito tayo sa dati nating bahay? Teka lang, sinundo ka ba niya sa school? Anong oras na ba? Nagtataka kong sagot. Wala sa sariling napahawak ako sa aking noo nang maramdaman ko na may kumirot sa bahaging iyon at hindi ako nagkamali. May benda ako sa bahaging iyon. Si Manong at Manang po. Sila po ang sumundo sa akin kanina. Sagot naman sa akin ni Gianna. Pinilit ko nang bumaba ng kama pero natigil din nang bigla na lang pumasok dito sa loob ng silid si Jake. Dali-dali itong naglakad palapit sa akin nang mapansin nito na gising na ako. Kumusta ka na? May masakit ba sa iyo? Gusto mo bang tawagin ko ang doktor? Halata sa boses nito ang pag-aalala pero kaagad akong umiling. Itinuloy ko na ang akma kong tuluyang pagbaba ng kama pero maagap niya akong hinawakan sa magkabilaang balikat. Hindi ka pa okay. Kailangan mong magpahinga. Seryoso nitong wika sa akin. Matalim ang mga matang tinitigan ko naman ito. Bitiwan mo ako, naiinis kong sagot dito. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito, pero wala na akong pakialam pa. Para ding napapaso na kaagad itong bumitaw sa akin, kaya mabilis na akong tumayo. Mommy! Tawag sa akin ni Gianna. Binalingan ko naman ng tingin ito at pilit na ngumiti, uuwi na tayo, anak. Mahina ang boses na wika ko. Kaagad namang naglakad palapit sa akin si Gianna at hinawakan ako sa kamay. Elena, saan kayo pupunta? Uwi. Saan? Ito ang bahay mo. Bahay natin. Sabat naman ni Jake. Umiling lang ako at inumpisahan ko ng ihakbang ang aking mga paa palabas ng silid. Gayon din si Gianna. Elena, kung galit ka sa akin, sige lang. Magalit ka lang pero sana isipin mo naman ang sarili mo. Injured ka pa at baka kung ano ang mangyari sa iyo kung sakaling pilitin mong umalis na bahay. Isa pa, nasa kasa pa ang kotse mo. Hindi pa tapos gawin. Seryoso nitong muling bigkas. Blanko ang ekspresyon ng mukha na hinarap ko naman ito. Jake, maraming masakyang taxi sa labas. Saka, hindi na ito ang bahay ko. Seryoso kong sagot dito. Napansin ko ang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata nito bago sunod-sunod na napailing.
Ano ba ang pwede kong gawin para mapatawad mo ako, Elena? Miss na kita. Miss na miss ko na ang dating ikaw at gusto ko nang ibalik ang dating masaya nating samahan. Seryoso nitong sagot sa akin. Hindi na mangyayari iyon dahil sinira mo na ang lahat, Jake. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, hayaan mo na ako. Hindi ka pa ba masaya, kusa na akong nagparaya. Hinayaan ko nang makisama ka kay Jolene kaya naman, sana manahimik ka na din at huwag mo na akong guluhin pa. Seryosong sagot ko dito at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, muli ko itong tinalikuran. Kasama si Gianna, tuluyan kaming nakalabas ng silid. Dumiretso ng hagdan at lumabas ng bahay. Hindi ko pa nga maiwasan na magulat dahil gabi na pala. Kung ganoon, medyo mahaba-haba ding oras pala ako nawala ng malay dulot ng aksidente. Habang hawak ko sa kamay si Gianna, diretso akong naglakad patungo sa gate kaya lang, bago pa kami nakalabas, hinarang na kami ng gwardiya. Madam, pasensya na po. Utos po ni Sir. Bawal po kayong lumabas. Wika nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Napalingon ako kay Jake na noon ay nakatayo sa may pintuan ng bahay. Aalis ako kung gusto ko. Walang karapatan ang amo mo na iyan na pigilan kami sa paglabas sa bahay na ito. Seryoso kong wika. Mabilis akong naglakad palapit sa gate at akmang bubuksan na sana iyon pero ganoon na lang ang panlulumo ko dahil nakalock iyon. Buksan mo ito. Ano ba buksan mo sabi ito eh? Utos ko sa guard. Kaya lang parang walang narinig na bumalik ito sa post nito. Na para bang hindi kami nag-exist sa mundo. Muli akong napatingin sa pintuan ng bahay pero wala na doon si Jake. Napatingin ako kay Gianna na noon naman ay kitang-kita ko ang pagkalito sa mukha nito. Suot pa nito ang uniform nito kaya naman sure akong baka gutom na din ito. Ayos ka lang ba, baby? Teka lang, pinakain ka ba ng daddy mo kanina pagdating mo dito? Seryosong tanong ko dito. Kaagad naman itong umiling. May mga foods po sa table kanina pero hindi po ako kumain, Mom. Hindi po ako makakain kasi po nag-aalala ako sa kalagayan mo. Sagot naman ito sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng awa sa anak ko. No choice na din ako kundi ang muli itong hilain pabalik papasok ng bahay kung saan nadatnan namin si Jake na prenteng nakaupo sa living area. Uuwi na kami ni Gianna. Pwede bang pakiutos dyan sa mga gwardiya mo na buksan ang gate at nang makalabas kami, naiinis kong wika kay Jake. Blanko ang ekspresyon ng mukha na tumitig ito sa akin. Tumayo at naglakad palapit sa aming dalawa ni Gianna. Saan kayo uwi gayong nandito naman na kayo sa bahay natin? Seryosong tanong nito sa akin. Jake, tapos na tayo, hiwalay na tayo kaya pwede ba? Tigilan mo na nga ito, naiinis kong sagot dito. Napangiti naman ito. Tumitig kay Gianna bago nagsalita. Gianna, naririnig mo ba ang sinasabi ng mommy mo? Ayaw niya ng buong pamilya. Ayaw niyang buo tayo. Wika nito. Kaagad ko naman itong pinaningkita ng mga mata. Ano ang karapatan ng Jake na ito para idamay sa usapin na ito si Gianna? Jake, this is between us at sa loob ng 2 taon, naging ama ka ba ni Gianna? Seryosong tanong ko dito. Mapakla naman itong tumawa. I love her. She's my daughter but she hated me so much. Sagot nito sa akin. No, Dad. Hindi ako galit sa iyo pero nagtatampo po ako kasi nagawa niyo pong lokohin si Mommy. Sabat naman ni Gianna. Ramdam ko ang lungkot sa boses ng anak ko na para bang isang maliit na karayom ang tumusok sa puso ko. Sa usaping ito, ayaw ko sanang madamay si Gianna. Anak, this is between me and your dad. Labas ka dito. Ang mabuti pa, pumunta ka muna ng kusina. Magmeryenda ka muna. Hayaan mo kami ng daddy mo na mag-usap. Malambing kong wika kay Gianna. Napansin kong napatitig ito sa akin. Baka sa mukha ng anak ko ang pag-aalala, kaya naman pilit ko itong inisian. Everything will be okay. Daddy mo pa rin siya. Sagot ko. Tumango naman ito bago nito hinarap si Jake. Still, daddy pa rin po kita. But if I find out that you hurt mommy, I'll be really angry with you, Dad. Ani ni Gianna. Itinaas naman ni Jake ang kanan nitong kamay bago muling nagsalita. Promised. Hindi ko sasaktan ang mommy mo. I know na nagkamali ako, anak at nagsisisi ako.
All is a want na muling maayos ang pamilya natin. Na muli tayong mabuo kasama ka at kasama din ang mommy mo. Now, may mga foods akong ipinahanda na nasa dining area. Lahat iyon favorite mo, doon ka muna habang nag-uusap kami ng mommy mo. Mahinahon ang boses na wika ni Jake. Alanganin na tumango si Gianna. Tumingin ito sa akin at nakangiti naman akong tumango dito bago ito tuluyang naglakad patungo sa dining area. Nang kami na lang ni Jake ang naiwan, walang pag-aatubili na naupo ako sa malambot na sofa bago nagsalita. Now, tell me. Ano pa ba ang kailangan mo? Bakit ba ayaw mo pa kaming paalisin? Seryosong tanong ko dito. Elena, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na this is your house? Our house at kung hindi ka masaya natitira tayo sa iisang bubong, fine ako ang aalis dito. Anak ko din si Gianna. Asawa kita at asawa mo ako pero soon, tuluyan ng maging legal ang hiwalayan natin, Jake. Wala nang future ang pagiging mag-asawa natin. Nagkasala ka sa kasal natin at hindi na maibabalik pa ang lahat. Seryosong putol ko sa sasabihin nito. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata nito at parang wala sa sarili na napaupo din ito sa malambot na sofa. I know na nagkamali ako at kahit na magsisisi man ako ng makailang ulit, nasaktan na kita. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Pero hindi ibig sabihin noon na susuko ako, Elena. Hinding-hindi ako susuko. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko at ipaglalaban ko ang kasal nating dalawa. Seryoso nitong sagot sa akin. Kung ganoon, ihanda mo ang sarili mo. Maghaharap tayo sa korte, Jake. Seryosong sagot ko dito. Muli itong natigilan. Nakatitig sa akin ang nangungusap nitong mga mata, kaya kaagad akong nag-iwas ng tingin dito. Hindi na ako padadala sa mga titig nito. Hinding-hindi na. Civil lang ang relasyon naming dalawa ni Jolene. Noong nalaman ko na nabuntis ko siya, hindi naman pwedeng pabayaan ko siya lalo na at gusto kong maging responsableng tatay ng bata. Walang kinalaman ang anak namin ni Jolene sa kasalanan ko sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Nasaktan kita ng dahil doon pero ano ang magagawa ko? Elena, hindi ko kayang talikuran ang bata. Hindi ko mahal si Jolene pero hindi ko din naman kayang tiisin ang anak namin. Seryoso nitong wika sa akin. Kahit na ano pa ang paliwanag mo, wala na akong pakialam pa, Jake. Kahit na magkaroon ka man ng isang dosenang anak sa ibang babae, wala na akong pakialam. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang kalayaan mula sa iyo. Ayaw ko na tapos na tayo at kahit ano ang gawin mo, hindi na ako babalik sa iyo. Seryosong sagot ko. Napansin ko naman ang biglang pagtiim ng bagang nito. Nakakuyom ang kamao at walang sabing tumayo at mabilis ang hakbang na naglakad paalis. Bago ito tuluyang nakalayo, isang salita ang pinakawalan nito na labis kong ikinainis. Hindi ka lalabas ng bahay na ito hanggat hindi ko sinasabi. Sa ayaw at gusto mo, kailangan mo akong mahalin ulit, Elena.